So ayan, magandang araw po sa mga talentadong katulad ko. Magandang araw po sa inyo dyan. Bago po natin ipakita yung diagram drawing natin, ito gumawa po muna ako dito ng demo. Yan, dito sa demo ko gumamit tayo ng mga kakaibang materials dito. Etong pan na to, sa computer ko yan. Tapos itong isang pan na to, yung gagamitin natin para sa kunyaring condenser pan natin, yan sa power supply naman ng computer. Tapos sa relay natin, ito yung ginamit natin nung nakaraang video, yung normally open. Yan, dalawa, tig-isa, isa sa radiator pan, isa sa condenser pan, kunyari. So ayan, dito sa ignition key switch natin, yan, gumamit na ako ng switch dito, literal na switch talaga yan. Yan, naka-off pa yan. Tapos sa ating thermo switch lang din, dahil nga wala tayong budget pambili. Ayan, switch lang ginamit ko, pero naka-trigger na yan, kasi ang sequence ng thermo switch naka-trigger na kaagad siya. Kaya meron nagtatanong sa akin, paano daw malalaman kung buo o sira pa yung thermo switch? Ganito po yan. Kuha lang po kayo ng tester. Ayan. Tapos ilagay nyo yung dito sa yan, pasensya na, marumi yung kukuha. Eto, ilagay nyo lang po dito sa buzzer. Yan, tapat nyo sa buzzer. Tapos etong dalawa ito, yung isa sa gitna ng thermo switch. Sa two-way engine po to, kasi yung ibang thermo switch hindi ko alam kung parehas lang yung sa two-way engine eh. So yan, ilagay nyo po sa gitna ng thermo switch. Tapos yung kabila ng tester, yan, ilagay nyo dun sa body. Pero dapat naka-off yung sasakyan nyo, naka-off po dapat. Yan, yung isa lagay nyo sa body. Kapag nag-beep siya, tumunog yung tester nyo, ibig sabihin may contact siya, may contact yung thermo switch. So yan, mawawalan lang po ng contact yung thermo switch nyo kapag uminit na yan. Pag na-reach nyo na yung init na kailangan nya, doon lang po siya mawawalan ng contact. Kaya yung iba po, ginagawa nila, tinatanggal po nila yung thermo switch nila. Tapos yun, same procedure lang din. Etong isa ilalagay nila dun sa body ng thermo switch, kakapit nila. Tapos ilalagay nila sa kumukulong tubig. Yung iba naman inaapo yan. So yun, ganun po yung procedure paano malalaman kung ayos pa yung thermo switch nyo. Paano naman po malalaman kung sira yung radiator fan? Sa radiator fan, madali lang po yan. Positive negative lang po naman yan, yung wire nyan, dalawa lang yan. Pwede nyo pong irekta yung wire sa battery, basta siguraduhin nyo lang po na ayos yung battery nyo. Yan. Kapag gumana, ibig sabihin okay pa po siya. Sa condenser fan, ganun din po, positive negative lang din po yan. So yan, sa relay naman po tayo. Paano daw po malalaman kung sira yung relay o buo? Ganito po yan. Yung number 85 po, number 85 tsaka 86, medyo hindi kita sa video pero
Yung number 85 tsaka 86 po, kahit magkabaligtad po yan, idikit nyo po sa positive negative ng battery. Tapos dapat may maririnig po kayo dyan na lagitik, katulad po nito. So ayan, nakakonect na po siya. Dapat may maririnig po kayong lagitik. So yun. Yun, naririnig nyo po may lagitik siya. Dapat ganun po. Ayan. Tapos dito po sa normally open po na relay natin, kailangan nyo rin po ng tester. So ayan, nandito pa rin, gagamit pa rin tayo ng tester. Yung number 30, yung tester nyo nga po pala, ito, lagay nyo ulit sa buzzer. Ayan. Tapos yung number 30, yan, ididikit nyo tong isa. Yan. Pero yung 85, 86, huwag nyo po munang ilagay sa battery, kasi po normally open nga po to. Dapat yung number 30 tsaka 87A, 30 tsaka 87A, dapat po yan meron yung contact. Yan. Dapat magkakaroon po yan ng contact, number 30 tsaka 87A. May contact na po dapat yan, kasi nga normally open po yung relay natin. Yan. Ngayon, pag trigger nyo na po yung 85 tsaka 86 sa battery, yung contact niya dapat lilipat po dito sa number 87. So doon nyo po malalaman kung maayos pa po yung relay. Okay po. Tapos meron naman po nagsabi na bakit daw po umiinit yung relay. Kasi po para sa akin po, at normal lang po kasi na umiinit po siya. Kasi meron po siyang, yung relay po na yan, meron siyang maliit na para siyang transformer o coil na maliit. Ito, papakita ko sa inyo. Meron ako ditong, ito yung gamit ko sa solar inverter. Yan, yung gamit ko sa inverter. Yan. So yan, eto relay din po yan, pero pan 220 yan. Nakikita nyo po, meron siyang maliit na transformer sa, yan, may maliit siyang transformer sa loob. Ganyan po yung itsura ng relay. Yan, yun po kasi yung nagmamagnet dun sa, ayun yung kamay na yan. Yan, yung arm na yan. Minamagnet niya po yan. Yan, para magkaroon ng contact. Yan. Yan yung inverter ko yan sa solar. Battery yun. Okay, balik tayo dito sa ano natin. Sa demo natin. So yan, alam niyo na po kung paano malalaman kung buo pa ba yung relay o sira na. So yan. So dito naman po tayo sa ito, bakit daw switch? Baka po may magtanong, bakit switch yung ginamit ko? Ayan. Switch lang po. Pwede rin naman po yung sa switch nyo i-connect sa switch ng aircon. Basta hanapin nyo po yung lane nya na kapag nag-switch yung aircon, magkakaroon kayo ng supply na positive. Doon nyo po kasi i-connect yung relay. Yan. Tapos, yung linya po na yun, kapag naman naka-off yung ignition switch, dapat kahit anong pindot mo dyan sa aircon switch, dapat patay. Yun yung hahanapin nyo pong linya.
Tungkol naman po dun sa wire ng ignition switch, ignition key switch, kung nasan yung linya na kailangan nilang gamitin. Hindi ko po kasi masabi kasi po, syempre po yung mga katulad nung sa akin, oldies na po siya talaga. EE90 89 model, nasa kasamaang palad na ibenta ko na dahil nga gawa ng pandemic. Yung wiring po kasi noon modified na siya, kaya ang ginawa ko, ginamitan ko na lang siya ng tester kung saan ba yung, kasi kung di ako nagkakamali parang mga 3 wire siya, hindi ako sigurado matataba naman po yun sundan nyo lang yung susian nyo, nandun po yun yung isang linya po kasi noon sa accessories, yung isa yun po yung sa pangalawang trigger niya. Di ba po pag binuksan niyo yung susi ng sasakyan, isa, tapos 2, tapos yung next start na po yun, starter. Yun. Doon po kayo mag-connect sa, pwede rin po dun sa accessories, kaso loaded na po kasi yun. Yung accessories nyo sa loob, dun po nakakonect yun, yung mga accessories nyo. Ganun po. Huwag po kayo malilito dito sa ano natin sa demo natin. Kung ano po yung sa diagram drawing, yun din po yun. Tapos ito pa pala, syempre for safety naglalagay tayo ng fuse. Basta yung sa supply, maglalagay kayo lagi ng fuse doon. Katulad dito sa relay, karaniwan niya sa number 30 ang lagay ng fuse niyan kasi doon lagi yung supply. Madalas doon. Yan, syempre kung basta sa supply niyo na positive, maglagay kayo ng fuse. Yan, wag naman sobrang daming fuse. Kasi baka kasi may maputol diyan, din nyo alam kung anong fuse 'yun. Basta po maglagay lang kayo ng for safety nyo lang. Kasi ako konti lang din ako maglagay ng fuse dahil nga doon sa terminal ng battery ko may fuse din doon. So kunyari nagbukas ako ng ignition key switch, wala pang nangyayari. Yan. Kunyari uminit na yung makina, na trigger na to, umangat na siya yung thermo switch natin. So yun, gumana yung radiator pa natin. Yan siya, gumagana siya. Kunyari pinapalamig niya na yung radiator. So lumamig na. Yan. Ito, nagkaroon na ulit yung contact na ang thermo switch natin. So yun, namatay yung fan. So ngayon, kailangan pag binuksan nyo yung aircon, dapat sabay yung dalawa. Sabay siya. So buksan natin yung aircon. So yun, sabay siya. Yan. So tama yung diagram natin. Okay. Pag binuksan nyo po yung aircon, yung radiator fan, uminit o lumamig yung makina nyo, wala na po yan. Ayan o. Yung thermo switch nyo, wala na yan. Oh. Yan. Wala na pong silbi. Naka-on na po yan. Kasi sabay po talaga yan. Yung sa radiator fan, tsaka sa condenser fan, sabay po yan. Pag nagbukas kayo ng aircon. So ayan, kunyari pinatay natin yung aircon. Hop. Okay, patay na siya. Namatay yung dalawa. Yung dalawang fan. So uminit na naman yung makina. Yan, bumukas yung radiator fan. So nainitan ka, binuksan mo ulit yung aircon. Ayan, sabay sila. So ngayon, nandun ka na sa pupuntahan mo, nagpark ka ng mabilis, pagkatapos pinatay mo na kaagad yung ignition key. O yan, patay dapat yung dalawa.
Okay, kasi pag meron po diyan na isa bukas, ibig sabihin nasa live wire 'yun. Pag may isa po diyan na bukas, lalo na po yung radiator fan, malakas po yung load niyan. Malolobat yung battery nyo. Pag di nyo po napansin, baka pagbalik nyo ng sasakyan nyo, wala na, hindi nyo na may start kasi lobat na po yung battery nyo. Kaya yun po yung sinasabi ko dito sa condenser fan. Kailangan i-connect nyo po siya doon sa pag nag-switch ng AC, saka pa lang magkakaroon ng power. Tapos wala siyang power lalo na kapag naka-off yung susian nyo, ignition key switch. So ayan, may tanong din po sa atin kung pwede daw bang gamitin yung relay na nabibili sa mga auto supply. Ito po yun. Sa diagram po natin, hindi po kasi talaga siya pwede. Ayan. Ito po yung normally open natin na relay. Tanggalin natin. So ayan. Ayan, magkaiba po siya. So ito yung boss na nabibili sa auto supply. Ito yung sa online. Sa Shopee. Yan. Mga online store. So ano mangyayari pag ito yung nilagay natin? Subukan natin kung ano mangyayari. Ganito kasi yung mangyayari dyan pag ito yung nilagay nyo. Yan. Lagay natin. Yan. Start natin. So yan. Naka-trigger yung thermo switch natin. Dapat yan hindi pa gumagana, kaso gumagana na siya yung pa natin. So kunyari uminit na yung thermo switch, okay, uminit na yung engine, baliktad, namatay yung pan, diba? Namatay. Tapos pag nagbukas kayo ng aircon, hindi siya nagsabay. Yan, hindi siya sabay. Kasi ibang relay yung ginamit nyo. Ayan. Wala. Hindi siya gumagana. Kasi maling relay yung nilagay nyo. Ayan. Tungkol naman sa wire, kung anong gauge yung gagamitin nyo. Kasi hindi ako expert kasi sa mga gauge ng wire. Para sa akin kasi, kung may budget kayo, mas makapal, mas maganda. Lalo na 12 volt yung battery lang naman natin. Mas makapal, mas maganda. Mas maganda yung flow ng kuryente. Basta wag nyo kakalimutan maglagay ng fuse. Kasi yung fuse talaga yung pumuputol in case na magkaroon ng short circuit. So yun. So ayan, tapos na yung ano natin, yung tapos na yung ating demo. So ayan, yung diagram natin papakita ko sa inyo bago matapos yung video na to. So ayan, sa mga nanonood, maraming salamat po. Yan, dito po natatapos yung ating demo.